In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ngayon, Monday of the second week in Lent. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko. Sinabi ni Jesus, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol. Magpatawad kayo. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Ngayong Lunes, linggo ng Kwaresma, ikalawang linggo ng Kwaresma, malinaw ang paanyaya. Habag, kapatawaran, at bukas palad na pagbibigay. Sa unang pagbasa naman sa Daniel, makikita natin ang panalangin ni Propeta Daniel. Isang panalangin ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Inaamin niya ang kasalanan ng bayan at kumakapit sa awa ng Diyos. Ipinapakita nito na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pusong marunong magsabi ng, Panginoon, nagkulang kami. Bilang mga Romano Katoliko, ang hamon sa atin ngayon ay hindi lang basta maging mabait, kundi maging mahabagin tulad ng Ama. Madaling magsabi ng huwag humatol, pero sa totoo lang, mabilis tayong ma-judge, lalo na sa social media, sa opisina, o kahit sa loob ng simbahan. Kapag may nagkamali, may sariling interes, o may hindi natin ka-vibes, minsan tahimik tayong naglalagay ng label. Pero sabi ni Jesus, ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Kung tayo ay mapagpatawad, pagpapalain tayo ng kapatawaran. Kung tayo ay bukas palad, aapaw ang biyaya. Kung tayo ay mahabagin, mararanasan natin ang awa ng Diyos.
Halimbawa sa kasalukuyang panahon, sa pamilya, kapag may kamag-anak na nagkamali, imbis na paulit-ulit ipaalala ang kasalanan, piliin ang pagpapatawad at pag-intindi. Sa simbahan, kung kapwa may lingkod na may pagkukulang, kausapin sa pagmamahal, hindi sa paninira. Sa trabaho, kung may kasamang mahina ang performance, tulungan at gabayan, hindi sirain. Sa online world, huwag agad mag-share ng negatibo o mapanirang balita. Pairalin ang discernment at charity. Ano ang tamang gawin bilang mga Romano Katoliko? Magkaroon ng regular na examination of conscience. Lumapit sa sakramentong kumpisal. Magdasal ng rosaryo at mag-ayuno. Ngayong Kwaresma, magbigay ng limos o tumulong sa nangangailangan. Ipagdasal ang mga may sakit at mga namumuno sa simbahan at pamahalaan. Ang Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob, hindi paghatol sa iba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mahabagin, Ikaw ang Diyos ng awa at kapatawaran. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, turuan mo kaming maging mahabagin, mapagpatawad at bukas palad. Hinihiling namin ang kagalingan, pisikal, emosyonal at espiritual para kina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Richelle Kay, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Joel, at sa buong aming pamilya. Sa lahat ng nakabasa, nakikinig at nanunood na may karamdaman. Hipuin mo sila ng iyong kamay ng nagpapagaling. Patnubayan mo ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang mga obispo, ang aming kura paroko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Elinda, at ang buong gobyerno ng Pilipinas. Bigyan mo sila ng karunungan, katapatan at malasakit. Ipinagdarasal din namin ang mga pumanaw, si Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Cherry, Padre Raymond, at lahat ng aming idinasal, loobin mo silang makapasok sa iyong kaharian sa pamamagitan ng makapangyarihang intersesyon ng mahal na Inang Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos at kalamidad. Ingatan mo ang aming pamilya at bayan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Maging mahabagin kaya gaya ng iyong Ama. Ngayong Kwaresma, piliin natin ang awa,
kaysa paghatol. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.